Maraming pagkakataon na nakaririnig tayo ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi natin alam kung haka-haka, imahinasyon, kwento-kwento lang o may katotohanan ba. Sa dami ng mga naririnig, nababasa at napapanood natin, sino nga ba ang makapagsasabi kung alin ang totoo? Ang inyong masasaksihan ay ibinabahagi ko sa inyo nang ayon sa pagkakakwento sa atin. Ang tanging binago lang o itinago ay ang mga pangalan at lugar sa mga pangyayari. Hindi ko ito binigyan ng pagmamalabis tulad ng iba na halos imposible na ang lohika. Pero oo nga naman, sa mga hindi naniniwala, kahit ang mga kwento na galing sa mga totoong tao ay wala din namang lohika. Isa sa mga hindi naniniwala noong una ay ang nagbahagi ng kwentong inyong mapapanood ngayon. Hindi na bago sa akin ang pagbisita sa aking mga biyanan sa isang probinsya sa gitnang Luzon. Madalas namin itong ginagawa tuwing maluwag ang aming oras o may mga okasyon sa kanila. Dati naman kaming magkakapitbahay ng pamilya ng aking napangasawa. Ngunit sila ay inilipat ng gobyerno sa isang relocation site noong nadamay ang pinagtatayuan ng kanilang bahay sa ginagawang highway sa Maynila. Tuwing bumibisita kami doon, nagkakataon na nandun din syempre ang pamilya ng mga kapatid ng aking asawa. Karamihan kasi ay doon din nailipat at dalawa lang sila na napalayo. Mistula tuloy mini reunion sa tuwing nag-uuwian kami doon. Kabilang sa kainan at kasiyahan syempre ang kwentuhan. Kasama na din dito ang mga kwentong kababalaghan. Isa ako sa mga moderno na mag-isip. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento. Para sa akin, entertainment na lang ang halaga ng mga kwentong iyon. Pang pelikula at TV na lamang. Pero, naiiba ang pagdalaw namin na iyon. Sabi ni Tito at ng ibang kapitbahay, ilang gabi na daw silang nakakakita ng itim na tao o anino dito sa kalsadang ito. Tanungin mo yun si Ate Tess, yung sa ikalawang bahay. Nakita pa nga daw nila, nakasilip sa bintana nila. Napaismid at taas kilay na lamang ako. Ang mga bata talaga, lahat pinaniniwalaan. Ito namang mga matatanda dito, ang tatanda na kung ano-ano pa ang pinagkikwento sa mga ito. Oh, ayan na naman ang mukha mo. Sa tuwing makakarinig ka ng mga ganyang kwento, palagi na lang tumatabingi ang pagmumukha mong iyan. Ano pa nga ba? Ang tagal-tagal ko ng tao sa mundong ito, wala pa naman akong nakikita kahit dulo ng daliri ng kahit ano. Naku, gumaganyan ka pa. Kapag may nakita ka naman, sasabihin mo, daliri lang ng babigay, kuni lang ng hayop, o anino at ilaw lang na pinaglalaroan ang paningin mo. Aba, syempre, lahat ng pangyayari may paliwanag. To see is to believe, but there's always an explanation. Kung ganyan, magpakita nga sa akin yung pinag-uusapan nila nang malaman ko kung sino yung nananakot na iyan sa kanila. Bayaw, hindi maganda yung sinabi mo. Baka gusto mong bawiin. Isa ito sa kapatid na lalaki ng aking asawa. Yung napangasawa niya naman ay may lahi daw ng manggagamot. At ayon sa kwento, tinuruan din daw siya ng pamilya nito na makakita at makapagtaboy sa kung anumang hindi nakikita. Naku, okay lang ako bayaw. Wala naman yan. Neng, pakisabi kina mama, dito muna ako matutulog ngayong gabi.
Pagsapit ng gabi, tulog na ang lahat. Nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Napatingin ako sa orasan at nakita kong malapit ng mag-alas 3 ng madaling araw. Hindi ko may paliwanag kung ako ba ay nilalamig o ano ba. Malabo naman sigurong malamig ang gabi dahil nakatutok pa ang bentilador sa mga batang nandoon. Ako lang pala ang gising. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang hinihila ang aking mga mata sa labas ng bahay. Ay! Ah! Ay! Ah! Ano? Sacri et Sancti Spiritus, purgate malihim clocum. Sacri et Sancti Spiritus, purgate malihim clocum. Hoy! Sa tingin nyo, ano ang nakita niya? Sa tingin nyo ba, narinig ng elementong ito ang kanyang sinabi at itinuring itong isang hamon? Kayo ba? Kaya nyo bang maghamon sa mga bagay na hindi nyo pa nauunawaan?